Okay, good evening po sa inyo. Bisaya. Bisaya ka ba, sir, no? Oo. Sige, magbisaya na punta. So, testing lang. Sige po, si Sir James. So, hindi lang po lang siya, makakausap makita na hindi na dinadaya. Kaya nga po, sir. Kaya, Sir James. Thank you, sir, sa pagpasok, Sir James. Thank you. Thank you po. Okay, so go ahead, amigo. Akong pangutana kanang sa may tungod sa ribulto kanang asan ang purpose gyud sa ribulto? Unsa man gyud ang purpose sa ribulto kanang sa imahe para sa mga Katoliko? Teka po muna, Sir Peter. Standby lang po muna po kayo, sir, ha? Unahin ko po muna si Sir Kaloy, ha? Okay, so money ang tawag ng pinaka-main purpose ng mga Katoliko. Pinaka-number 1, visual aid. Nga naman, St. Matthew chapter 28, verse 20. Ingon pa niya ng Kristo, tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. So mga na, ang first century Christians, ang katakong ba mismo na sila mga visual aid. So, gikan ana nga tradisyon sa Kristohan ng pundok na awat na nila hangtod nga nidaog ang Kristyanismo after sa 3rd century. So, number 1, visual aid. Kay mismo ang Kristo nagtudlo na si visual aid. Number 2, remembrance. Hebrews chapter 13, verse 7. Paghinumdum sa mga tao nga namatay tungod sa gitawag pagtuo, tungod sa ilahang makasantuson sa ato ang nasod, mabayanihong gibuhat. Sa ato ang tawag sa pagtuo namo, makasantusong gibuhat nga naa salay extraordinary action nga dili mahimo sa ordinaryong gitawag og mga tao nya nagpakamatay sila tungod sa gitawag og pagtuo. Mo na nga kung sa tuwa pa sa gobyerno, mga bayani sila sa gitawag og pagtuo. Number 3, pagpadayag na sa presensya sa Dios. Mo na kung atong basahon ng Old Testament, ang templo sa Dios na ay mga ribulto. Mo na to ang tawag ining basahon ang 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 6 hangtod sa 10. So, but pasabot ang tinuod nga templo sa Bagong Testamento na gyud madayag nga naaning tawag ini mga ribulto. Ikaapat, paghatag og representasyon sa mga tao nga kanang naay dakong koneksyon dito sa Dios. Mo ning tawag ini mga taong balaan again kung atong namatay tungod sa gitawag og pagtubo. So mo na nga mo ang purpose ngano na ay mga ribulto. Sa when it comes to prayer, unsa may ilang part sa prayer sa tao? Sa ribulto? Oo. Ang ribulto? Wala diba, sila itawag anong part. Di ba mo receive man sila sa prayer? Sakto ba mo receive ang mga ribulto sa prayer sa Katoliko? No. Mo ni mali, amigo. Mo ni mali. Nga naman kay ang pangunahuna sa mga dili Katoliko na ay pagtuong Katoliko nga ang ribulto mo i-receive. Wrong. Dili na mao. Kay again, ang giingon sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala mi pagtuo nga naa ni divine power aron maka-receive siya prayer. Wala. Dili na mo gitudlo simbang Katolika. Kung dili ang maka-receive og prayer kanang Revelation chapter 5 verse 8, katong pag-ampo, katong mga santos ka nag-ampo para dito sa mga buhi para idangat dito sa Dios. Revelation chapter 5 verse 8. So, tanggalan na sa inyong una-una nga moingon sila nga tawag ining kuan kaning gitawag og ang tawag ining ribulto maka-receive og tawag ining pag-ampo. Wala na sa pagtulong ng Katoliko. Sergio Rami, may gabi mingon ako sa imo, sir, ha? Kumusta naman? Sige po. Sige, sir. sige. Istorya so, sir. Sige, go ahead, Sir Kaloy. So unsa may buot pasabot anang sambol na usa ka santos mo ampo ang Katoliko nga sample lang. Senior Santo Niño, tubaga akong dungga akong pag-ampo. Okay. Sample na luwas ako gikan sa hatagi kong mayong ani. Senior San Pedro, sample lang wa pumasayod gyud ingon hatagi kong mayong ani kaluya kong anak nga nasa ospital. Unsa wa kasabot sa unsa man nga paagi nga ingana man atong prayer. Ngano ingana man ang prayer. Refer na dito sa persona nga gipangayuan na mong pag-ampo, dili na sa butang. Ngano man kay kini manggong mga butang nagrepresent ni sa personang tinuod. So nangayo mi pag-ampo, nagpakitabang mi o nagampo mi dili directly sa ribulto kundi dito direkta sa personang girepresentahan ni anang maong ribulto. So mo na may Santo Niño,
kaluy-an mo kami kinsa man ang Santo Niño or Holy Child, refer man na kang Kristo nga bata. Kang ato ang tawag ining mabasa even ng King James Version. Kanang Acts chapter 4. So refer na kang Ginoong Kristo kanang Holy Child mo nang kaluy-an mo kami kay nagtuom na nga si Kristo Dios. So refer na dito sa persona nga mao si Kristo, dili refer sa ribulto. Kay never maingon ang Katoliko nga ribulto ni Santo Niño luwas sami. Dili. Wala dili ingon ana pagtuman si mga Katoliko nga naman kay ang direct object sa amo ang worship or mga may pagpakitabang dito sa gilarawan ng dili sa larawan. Pero anong naa may larawan, maghatag mig relative veneration or adoration ni anang maong image, relative ha, nga naman kay in relation with, na ay relasyon sa gilarawanan. Mo anang giingon sa amo ang katekismo, passes to its prototype. Buti pa sabon, ang amo ang pag-ampo, pagsimba, direkta dito sa tawag anang persona, dili dito sa gitawag og ribulto. So ang ribulto dili gyud siya maoy mudungog kundi ang iyang persona or ang iyang gilarawan nga mao ang santo, sample si San Pedro. Yes, so, sir. Sundan lang tika diha. Kanang ing anak nga power o gahom, it requires omniscience, all knowing. Kay how about 1 billion praying to Saint Peter? And wala man tayo mabasa nga Peter is all knowing, omniscient, or all the time present. But I know there is only one mediator nga kaya nang mabuhat omniscient, omnipresent. So how come si Saint Peter, for example, na nasa langit, makabuhat man sa ingon nga butang na to santo siya? How come at least million of Catholics at the same moment will hear the prayer you have prayed all knowingly? Okay. Mutubag ko. Tungod gihapon na sa gahom sa Dios. Nga naman kay ang ilang pagkasantos na-acquire nila ang tawag ining knowledge sa Dios. Wala sila knowledge kung ang ila rahang kaugalingon. Kay remember, di ba, ang gingon sa balang kasulatan, kung maiadto na ta, mahios ta ang Kristo, makaambita sa iyahang gitawag og pagka-Dios. So ang ilahang gitawag og knowledge, wala na nagikan sa ilang kaugalingon, kung dili tungod na sa Dios nga ilang gituuhan o naghatag nila gahom nga makadungog ni anang maong gitawag og mga pag-ampo, gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8 mo na makadungog sila. Next question. Ang mo share lang pud ko sa akong gituhan sa ako murag ang si San Pedro is nahimo siyang mediator between Jesus and man or God between man. Pero para nako pa murag na siya ako lang ning pagtuo. Useless lang siya. Ngano? I have an all-knowing and always present mediator, which is Jesus Christ. Ingon man si Jesus Christ na John 14:6, right nga, I am the way, the truth, and the life. Mingon gani kag the way. There's no other way. The only way good na. So mingon kag the only way to the Father. No one comes to the Father but by me. So, correct. Syempre, kuha na siya, cover na siya sa prayer, sa imong salvation, sa imong kaluwasan. So why not pray directly to Jesus nga ning claim siya nga I am the way to the Father, and Peter never claimed to have received your prayer or to have heard your prayer. So pero ako lang useless lang siya. Para nimo tawag ining useless kay nagtuo man ka nga mediator na po di San Pedro. Kami wa man may pagtuo na. Wala may pagtuo nga ang mga santos, particularly San Pedro, ang mahal na Birheng Maria, mediator. Dili na mo'y among pagtuo, kundi intercessor. Mabita ang pag-ampo, mingon mig San Pedro, igampo mo kami. Ang buti pasabot, mutabang siyang pag-ampo para namo. Dili kay siya ang tawag anang amo ang mediator between God and man. Dili na mo'y pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So nahimo silang gitawag og naay pulos tungod anang giingon ni Señor Santiago, Saint James chapter 5 verse 16 hangtod sa gitawag og 20, kanang ang pag-ampo sa taong mga santos dakog kahimuan.
Nga ikaduha ka ng Revelation chapter 5 verse 8 nga ang pag-ampo sa mga santos naa sa tiilan sa Dios. Imposible man ang ilang giampo ilang kaugalingon. Kaya di naman sa kinahanglan og tawag ining pag-ampo. Ang ilang pag-ampo, ang ilang giampo kaptog yung mismong tawag ini mga buhi. So mo ana ikaduha nga tawag ini nga point. Number 3 na mo nga gitawag og point. Again, wala may pagtuo nga ang mga santos mediator. Kay nito man may nga isa lang kabuk mediator. Pero naa sige tawag nga intercessor kay ingon pa ni Kristo 17:10 ingon pa kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. So tungod ni ining mo mga tawhan gipasidunggan ang Ginoong Jesucristo. So tama, mas nilig-on ang baruganan simbang Katolika nga si Kristo ang bugtong dalan kamatuon og kinabuhi tungod ni ining mo mga santos kanuman. Kay tungod ni Ginoong Jesucristo kining mo mga santos na himong santos tungod sa ilang pagsunod ni ining maong gitawag og dalan. Karon ang last point nganong di lang tamo diretso dito. Nabasa ba mo ng San Juan 9:31 nga ang Dios dili mo tagad sa mga taong makasasala. So, pwede man tamo diretso, pero ang problema na tagdon magata niya. Pero ingon niya apang tagdon niya kadtong mga tao nga nagtuman sa iyang gisugo. Kinsa man ang mga tawhan na, particularly karon, wala mga santos. Ngano man ingon pa ni Santiago ang pag-ampo sa mga taong santos dako kahimuan. Sa mo nang moagi mo dito kay para siguro nga ang among pag-ampo madungog, maabot ito sa Dios. Ngano man kay ang nag-ampo mismo na astiilan sa Dios. Unya tradisyon po na sa gitawag og kwan. Tradisyon po na sa mga Hudyo. Nga tawag ini magpakitabang sila. So mo na ako ang tubag. Makaiba mo po siguro ang Ginoo nga nagampo makasasala, gipaagi laman og kuan, gipaagi laman sa santo. Murba ang nahitabo si Peter nagampo. Pero makaiba po ang Ginoo nga ang nagampo ato makasasala. Yes, yes. Kabalo siya, pero dunggon gid niya kay ang nanghangyo kato namang yung tawag ining santos. Muna mo grant ang Dios. Mo grant ang Dios sa iyang tawag anang kaluoy. For example, tagaan adto nga panagitan kang Moses. Giampo niya ang Israel. Pinaagi niya gidungog sa Dios. Bisang makasasala katong tawag ini mga tao, gidungog sa Dios ang pag-ampo tungod sa pag-ampong Moses. Kay si Moses sa time ni Moses siya ang Mesiyas. Siya ang Mesiyas sa iyang panahon. Siya man gyud ang Mesiyas. Pag-abot ni Kristo, wala na tamuagi ni Moses. Wala naman tamuagi ni Moses. Mas labaw pa gani siguro si Moses ni San Pedro. Pero ngano man tamuagi ni Moses. Pero dili. Ngano man diha palang daan makita na nato nga naa na gitawag og intercession ginahitabo. Ngano man kay si Moses at that time dili man siya mediator. Ngano man iya man giampo, dili man parang Kristo nga siya gito mediator. Ikaduha nga tawag ng point. Si Moses adto nga time, Si Moses adto nga time same sa gibuhat sa gitawag og mga apostol karon. Nag-intercede sila lahi man ang mediator ug intercessor. Lahi biya na. Yes, lahi ang intercessor sa mediator pero mas labaw ang mediator sa intercessor. The mediator can also intercede. Sakto ba? Yes. Perfectly. Yes. Pero ang punto ana, nawala ba ang tawag ining gahom sa mga santos nga mag-intercede sa tuwa? Nawala ba ang kung tawag aning mahitabo, mahimo bakakon ang balaang kasulatan. Nga for example, tagaan to ka example. Kanang giingon sa gipadayag kapitulo 5 bersikulo 8 nga ang pag-ampo sa mga santos nga naas ti ilan sa Dios. Nakaampo ba sila sa ilang kaugalingon? Kanang kaugalingon nila nga maluwas sila, nga luwas naman silang daan. Gipangpatay ko na sila. Nakaampo ba sila sa kaugalingon, nga luwason ilang kaugalingon o katong giampo nila katong mga tao nang hinalang pag-ampo? Di ba? So, ang akong pangutana, sila nga naa sa langit karon nga santos o taylali sana mga santos sila. Naa ba sila kagahom nga makadungog sa atong pagampo? Asa man na nato mabasa nga may kagahom gihapon sila bisan tuwa na sila sa langit, patay na sila nga makadungog sa atong nga pagampo nga atong ipaagi kanila. Okay. So asa man na nato mabasa? Okay. So niya. Kami mga Katoliko dili mi tawag ining pareha sa ubang mga sekta nga sola escritura. Kay amo amang God, fides et ratio. Ang buti pasabot faith and reason. Mo nang amo ang tawag ini mga Katoliko kay wa man nagtudlo ang Ginoong Jesucristo nga tawag ini nga sola escritura. So, karon kay faith and reason man mi. So diha sa balaang kasulatan kabaluta kanang giingon ni San Pablo nga maknakaambit kita sa kinaiya sa Dios kung nahiusa kita kang Kristo. Tuob ka ana.
Okay. Oo. Di ba ang kinaiya sa Dios masayod na sayod sa tanan? Usa sa mga kinaiya sa Dios? Yes. So kato mga santos ka nahiusa sa gitawag sa Dios, uyon ka nga naa sila ang kinaiya ka. Dili. Kinaiya na sa Dios sa dili. Ang kinaiya, lahi man tong kinaiya og imong kinaiya, lahi ang lahi ang imong karakter sa imong kanang unsay term na to gamiton na ni sa property nimo. Ang property sa Ginoo is gamhanan siya. Ang karakter mo na gi-share ni Jesus Christ sa iyang mga katawhan, mga santos mao nang Dili kanang wala ka mapaubsanon, dito sa ilang properties. puno sa grasya, pero ang property wala tay sharing, wala tay sharing sa gahom sa Ginoo nga makahibaw sa tanang butang. Dili nakaayo gali sa mga masakiton samtang buhi pa. Dili na ilang gahom, dili na ilang gahom, dili na ilang gahom, dili na ilang gahom. Dili na ilang gahom. Maupod na ang mga santos kana sa langit, dili na ilahang gahom na acquire na tong gihatag sa Dios. Mo Dili. punto. Again, balik ako no. Ang ilang nagkagahom sila. Wala mi pagtulunan nga acquired ang tawag anang properties na daan sa mga santos, wala. Sama sa imong una karon, wala mi pagtulunan ana. Pero acquired na nila. Nga naman tungod sa Dios nga naghatag sa ila sa pagkasantos. Gets mo? Okay, nag-get. Mo na mo pagtuo. So tungod sa gitawag og sa Dios, ang butang nga masayod sila sa gitawag og pag-ampo tungod sa na-acquired nila nga knowledge sa Dios. Nag-act maganin sila as judge. Maka-act ba ang judge wa ka kabalos anang tawhana. So sama na sila sa Dios. Sama na sila sa Dios sa naka-acquire lang. Naka-acquire lang kung sama sa Dios parehog level. Naka-acquire lang sila sa ilang tawag anang kanang gahom sa Dios mismo nga makasabot. Pero sa mga butang nga itugot sa Dios. Dili tanan nag-agad gihapon sila sa Dios. Ay butang na lang nato na sakto ka Brad sa pag-abot sa kanang acquired. Pero para lang nako sa ako lang pagtuo, ako lang i-share. Useless lang gihapon kay I have Jesus. Kumayong ka og pagdungog sa pagampo, mag-ayos mga kuan. Na magyapon si Jesus o magyapon siya nawala? Wa magyapon siya nawala. Kapalong tunggon ka ni Jesus. Nganong dili man? Nganong dili man? Ang iyang saad. Ang iyang saad unsa may iyang saad? Ayang saad, unsa may iyang saad? Ang iyang saad. Verily or surely ha? Ingon siya. I am the way, the truth and the life. Walay makaadto samahan kung dili pinagi ka nako. O nagiunsa ko nimo pagkabalo nga naa ka sa iyang dalan. Sundan ta basahon akong basahon. Dali lang kayo i-claim ang Biblia. Ha? Dali lang kayo i-claim ang Biblia. Okay. Ang ako ang tawag anang kuan karon, giunsa nimo pagkabalo nga naa ka sa dalang Kristo. Akong basahon bro sa 1 John chapter 2 verse 1 to 2. Naghisgot ni siya sa kung kinsa si Ginoong Hesus diha sa imong kinabuhi sa mga magtotoo ni siya bro giidang gisulti ni San Juan. Ingon siya nga, my dear children, I write this letter to you so that you will not sin. This is mediator between God and between God and man. So di na mo sulod sa pangutana. Migo. Nagisgot pa ni siya sa pangutana, migo. Giunsa nimo pagkabalo nga naa kas dalang Kristo? Dala ni Kristo? Okay, ingon mas Kristo ba? I am the way, the truth and the life. Si Kristo ang dalan. Giunsa man mo pagkabalo nga naa ka ang dalan na? Based sa Biblia ha. Sa pagtuo nga naa ka ni Kristo. Sa grasto mo sayang ang sulti niya sa episode 2:8. Alagi. Ang iyang sulti, ansaya? Kay tungod sa grasya pinaagis pagtuo kamo naluwas. Kisa man lang kamo apil ka na. Yes, I believe. Giunsa man nimo believe ka giunsa man pagkabalo nga apil ka na. Kay nagtuo man ko Brad. Giunsa man pagkabalo ka ng pagtuohan mo ginang pagtuo gitudlo sa balang kasulatan. Roma 19 Brad. Roma 19. Kung tawag ka naaba kay na apil baga na sige daw. 19. Unsa may giingon sa 19?
Sige daw, palihog ko. 19. If you confess with your mouth Jesus is Lord Mm. and believe in your heart that God raised him from the death or Nya the kanang- dead, o you nya will be kanang saved. confess, kanang confess in your Yes, mouth. yes, Asa man nimo na yes. makuha? Asa man Ako nimo na makuha nagbuhat, na? Brad. I proclaim Dili, oy. Jesus. Basahan I ng proclaim 14 ug Jesus 15. is Lord. Ay, isa. Basahan ng 14 ug 15 sa GIS gihapon. Tarong agbasa. 14 og 15. 15. Chapter 10 gihapon. Kay para mahibaw-an nimo na kanang confession din ha. Sige. Yes. But how can people call out to the Lord for help if they believe in the Lord? If they don't believe in him. And how can they believe in the Lord if they have not heard about him? And how can they hear about him if no one tells them? Okay, sabi resulti nimo nga naanang mo ang Kristo. Ang Biblia. Ang Biblia? Basado na Biblia bigi padala diha sa 15. 15. Basahan daw. And how can anyone go and tell them without being sent? That's why the scriptures say how wonderful it is to see someone coming to tell Yun. the good news. Dili something ha? Someone. So Yeah, someone. Persona. So kinsa man ang tao nagtudlo nimo nga para madawat nimo ang maayong balita nga naay koneksyon sa mga apostol? Kinsa ang O kinsa kay someone man diri ang giingon, dili man ni something. Kay para moingon ka nga Biblia. Okay. Kinsa man nagtudlo nimo nga para tinuod gyud nga kanang naluwas ka kanang mahiagom maapil ka ng 19. Kinsa nagtudlo nimo nga naay koneksyon sa mga apostol nga nakadawat ka ni anang maong gitawag og pagtuuha? Kinsa ang mga ang akong gituhan, Brad, ang Biblia nga sinulat. Wala man na sa Biblia. Wala na sa Biblia nga wa nagtudlo si Kristo nga alas tuo mo Biblia. Wala oy. Wa nagtudlo si Kristo. Ang gitudlo sa mga apostol na ay mga tawo nga iyang gisugo. Bantayan nato na ha. Mo ganing nagsulat sila. Mo nang nagsulat sila. Mo nang nagsulat sila. Si gisugo ni sa Mateo. Sa Biblia, lagi. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga gisugo sa ng Kristo pagsulat. Gisugo sila sa pagsulat. Si So, wala. sugo. Si Christ anak man no ka nga si Juan gisugo ni Jesus, Ginoong Jesus. Ayaw ko pagwali. Wa gisugo pagsulat. Okay. So ang point ako din na kay ingon mo nasulat unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang Kristo nagsugo tuo lang mo nasulat. Kay dili bi ato ng apostolis nakasulat, bantayin na sa evangelist sa upat ka evangelista pila ka apostolis na diha. Ang sulti ni Juan Migo. napabasahan Brad. Migo. Sa upat ka evangelist pila ka apostolis na diha. Evangelist. Saint Matthew, Mark, John og si tawag ni Luke. Pila ka apostolis diha? Tulo. Kisa man tulo? Matthew, Mark og si John. Matthew, Mark og si John. So si Mark apostolis. Dili ko sure. Tarong na. Sa upat ka evangelist pila magkabuk ang apostolis din na kaingon magka-apostolis ang tawag anang gisugo. So si Saint Luke wala ko gingon nga apostolis lang. Wala ko gisulti nga apostolis lang. Sige, basahin ako sa balang kasulatan kapitulo bersikulo nga gisugo po ni Kristo bisan pagkatundi apostolis. Kinsa man po na San Marcos, San Lucas. Base sa balang kasulatan na kay sa inyo ha, di man ta magawa sa balang kasulatan, dito sa balang kasulatan. Kinsa na si San Marcos o San Lucas sumala sa balang kasulatan. Si San Lucas is just kuan man na nila kanang kauban lamang to nila, di man to kauban nila sa apostoles. Sure ko ni Lucas, pero si Lucas is dili ko sure sa history ni Lucas. Basta nga naibawan siya ay doktor siya. Higtan ta ka sa tawag anang sa Biblia. Nya nganong gidawat man na iyang writings? Kinsa man nag-ingon nga kana tinuod na iyang writings nga di man sa apostoles?
So unsa may imong namurag na kay gustong isulti. Unsa man gyud ang Yes, imong buot yes, pasabot? yes. Ang akong botawag ang ipasabot na irresponsible nagtudlo, nag-appoint o nag-declare nga kini tinuod ni. Og mao ni amo ang gituuhan. Yang sa inyo kay gidawat lamang ka ninyo, mao tagi pangitaan ta kinsa nagtudlo nimo nga naay connection dito nila. Kaya para maapil ka ng Roma Capitulo 10 versikulo 9 nga imuhang gi-claim. Kaya dali lang kaya kung moingon ko nga ang Katoliko mo ay gigamit ang ibutang lang nato kung moingon ko nga ang Katoliko mo ay gigamit sa pag katong mga tao nga giingon nimo nga someone dili something, kung moingon kung ato ibutang Katoliko, kung moingon ko nga ang Katoliko mo ay gigamit para masulat, makompile unsa ang Biblia, mawali ang pulong sa Ginoo, unsa man poy naa at unsa may imong ikasulti? Dili ayaw ko butay og tawag anang kanang mo sa kuan pa ba naa ka sa or kung baga parang mag playing safe. Ayaw. Ang ato ang gisgutan dinhi about kamatuuran. Ayaw ibutang kung ibutang ang Katoliko naghatag lang kag tawag anang posibilidad. Ang gusto nato dinhi is about the truth. Ang truth is beyond kuan na siya, beyond tawag ini sa ato ang panguna-una kay facts man gud na eh. So ang point dinhi karon ang punto nako kay wala man mo simbang Katolika, so ang put pasabot wag gyud mo nagtuo nga simbahang Katolika na. So ang ako ang pangutana karon kinsa dili nagtuo ko nimo. Diba? Kinsa ang nagtudlo nimo nga madawat nimo ni ako sa dalan ni Kristo kay ni profess ko, ni confess ko, nya pagkahuman, syempre kay di man naman na confess ko way magtudlo nimo ug nagbasa ka lang sa Biblia, nagbasa mahimo kang disipulo niya or iyahan kang tawag ini nga tinun-an based sa balaang kasulatan. So kinsa man gyud ang responsable nga nakatudlo nimo nga naay connection padulong dito sa gitawag og mga apostol. Kaya mga apostol nang gisugo. Sige daw. Nasayod ko bro sa history nga sample lang mga ang Katoliko mo ay gigamit. Nasayod ko ana. Na Katoliko gigamit sample lang usa sa pag-compile sa Biblia. So, ang motibo pasabot sa dihang gigamit sa Dios ang simbahang Katolika sa pag-compile sa Biblia, gigamit niya kay iyahan ni o gigamit niya kay gagamit-gamit lang gid niya. sayop na nga argumento. Sayop na nga argumento nga bantog lang kay tagaid og tama daw. Sige daw. Hatagan ti kag example. Sayop nga argumento bantog lang kay gigamit ang Katoliko siya na mo isakto. Example ngano? Kaya gamiton sa Ginoo bisan kinsa maayo man o dawtan. Example, si Haring Nebukadnezar. Very cruel. Very cruel. Ay sa gumawan. Ay sa ko naman. Very cruel si King Nebukadnezar pero unsay gisulti niya? Gamiton ko ikaw aron na mapakita akong gahom. Excuse me. Kung Katoliko gigamit sa pag-compile sa Biblia, incorrect analogy. Gamiton sa Ginoo ang Katolik bisan kinsa maayo dawtan para mapakita ang iyang gahom. Incorrect analogy kay ang paggamit sa Katolik. Salamat sa Katolik. Di ba? Incorrect analogy. Ngano man sira mo Nabucodonosor nagpabilin nga dili magtotoo. Og wala kaniya ang tawag ining gahom sa pagdetermine sa pulong sa Dios. Gipakita lang ang pulong pero wala siya kagahom sa pagdetermine sa pagpakita sa gahom sa Dios. Ang tawag ining ang simbahang Katolika sumala pa nimo gigamit. So, yes. Thank you. Gigamit siya. Gigamit ang simbahang Katolika. Sa dihang gigamit ang simbahang Katolika, kinsa man pinagamit niya ang Dios. Kung ang Dios nagamit niya, sa dihang ang tawag ani ang simbahang Katoliko nga kining Biblia pulong sa Dios. Sino nga pulong sa Dios? Kinsa nagtudlo adto? Kinsa nagtudlo adto? Kanang niingon siya nga ang Biblia pulong sa Dios. Ang Biblia pulong sa Dios kinsay nagsugo niya. Kinsay nagtudlo niya nga niingon siya nga ang Biblia pulong sa Dios ang Ginoo. So mala sa gitawag og balaang kasulatan. According sa balaang tawag ining kasulatan, asa man gipadala ang Ginoo ang Espiritu Santo para makatudlo nga ang Biblia pulong sa Dios. Asa ni kunsad? Asa mi kunsad ang balaang espiritu sa mga apostoles? Ang mga apostoles. So ayun karon na kini mga Iglesia Katolika, Apostolika Romana, namo ning iglesia nga gipasakupan sa mga apostoles. Dili.
Dili. Kay dili man katawag ining kuan, kay dili man ka tawag ining mudawat. Asa naman karon nga iglesia nga gipasakupan sa mga apostoles hangtod karon naa gihapon? Sa iglesia nga gisulti ni Ginoong Hesus. Nga tanang motuo niya. Ha? Dili asa na karon? Asa na karon kay wala man siya ang tanang motuo niya naa magiresponsable nga nagtudlo nila. Nanganong gigamit pag Iglesia Katolika Apostolika Romana nga naa naman kahanan ng iglesia di ay. Sa ginaingon ko na Brad, wala lagi na sa kinsay gigamit. Dili bot pasabot gigamit ka sakto na ka. God can use anyone. God can use anyone. No. Dili ko gisakyan ta ka sa word di mo nga word term nga gigamit dili. Kay ang simbahang Katolika mao gyud ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kay kana nga panahon man ang paggamit sa ubang pa mga pundo kaniadto eh. So kung tinuod gyud nga nagtuo mo kang Kristo, so tama ang ingon ni Kristo nga ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Tama ba? Tama. Kay hangtod katapusan sa kalibutan, gikan sa before na compile ang Biblia. Kinsa may giubanan ni Kristo anang panahon na? Before na compile ang Biblia sa 4th century. Kinsa yang giubanan? Kay ingon gud niya ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa ang mga apostoles. Ang mga apostoles. O managani ang mga apostoles kay patay naman sa 1st century. Pero nagpabilin man nilang sinulat. Nagpabili ng sinulat, gikumpile sa Katoliko, dagang salamat sa Katoliko. Dili, wrong. Mali. Dili pabili sinulat. Kay dili na mahitabo nga nang sulat og walay nagpreserve ang sinulata. Brad. Dagang salamat. Naipit ka na ba? Tawag lang ko balik. Salamat. Dagang salamat. Sige. Basig na pa'y gusto makikistorya ni mo ba? Maminaw na po ko. Sige. Dagang salamat. Sila na po. Salamat. God bless. Sige. So, ayun, di ba? Madali lang po kasi yung pag-claim eh. So, yung pag-claim po nila, sabi niya, ng ating kaibigan si Mr. Kaloy, sabi niya na nag-confess po kami sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Tanong, just maybe po yan. Pagdating doon sa 14:15, may mga responsableng nagturo para makapag-confess po sila. Sino po yun? Sabi niya, ginamit lang Iglesia Katolika kasi sa banal na kasulatan po kami. Ginamit lang Iglesia Katolika. Hindi po. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon Jesucristo, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. Kung ginamit po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, pagkatapos ang Kristo sabi niya, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo. So ibig sabihin, before 4th century, nandyan pa rin po yung Iglesia. So hindi pwedeng merong gagamiting iba ang Panginoon maliban sa Iglesia ang kanyang sinasamahan palagi na siya po yung responsableng mag-compile, magsabi na ang kasulatang ito po'y mabibilang sa scripture na paniniwalaan ng kanyang iglesia. So, claiming and proving are two different things. Madali lang po yung tinatawag ng pag-claim eh. Pero ang tanong po diyan, yung tinatawag na pag-prueba. Meron po ba kayong prueba na meron kayong connection po doon? Sabi niya, Bible lang ang sinabi dito. Wala sa Biblia yan eh. Hindi po sinabi sa Biblia or banal na kasulatan na magiging disipulo ka, magiging tinatawag ka isa ka ng Panginoon sa Kristo dahil sa pagbabasa mo ng Biblia. Wala po. Kahit isang talata, hindi ka po makakakita sa banal na kasulatan or makakabasa sa banal na kasulatan nang dahil nagbabasa ka na ay talagang kay Kristo ka na. Hindi po. Mali po yun. Number 2, to argument, ginamit lang daw po ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kung ginamit lang po yung tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana, kahit na ang Diyos gumamit din po ng mga masasamang tao po noon, ginamit lang daw po. Saan na yung Iglesia po niyang sabi yung sinasamahan po niya? Sa panahon na yan. Saan na yung Iglesia sabi ng Panginoon, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng mundo? Saan na yan? Bakit ginamit pang Iglesia Katolika Apostolika Romana na nandyan po yung Iglesia ang kanyang itinatag? Sabi niya, naniniwala ako na ang nagturo doon sa Iglesia Katolika ang Diyos, ang Panginoon, ang banal na Espiritu para i-compile yung banal na kasulatan. Tanong, saan po ba ipinadala ng Panginoon sa Kristo ang kanyang banal na Espiritu?
para magturo sa katotohanan ng dapat ituro sa kanyang iglesia. Saan po ba ipinadala? Sa ibang bansa po ba? O sa mga hindi mananampalataya? Ipinadala po niya ayon sa banal na kasulatan sa kanyang iglesia. At ang iglesia ito, sabi pa na San Pablo, ito po ang kanyang katawan. Bakit ibibigay pa yung banal na kasulatan sa iba na hindi ka pananampalataya ng Panginoon na nandyan po yung iglesia kaya itinatag sa panahong yan. At yan po yung responsabling nagturo. At meron po yung connection doon sa Romans chapter 10, verse 14 to 15 para makapag-confess po tayo ng tama, makapag-confess po tayo ng totoong Kristo, ay dapat doon po tayo makinig sa mga taong ipinadala po niya para po tayo maniwala sa kanyang ebanghelyo. So, ayun. Di ba? So, kaya nga po, mga kababayan, mga kapatid, yun. Malaking bagay po yan sa atin. Di ba? Malaking bagay po yan sa atin. Yung mga argumento na yan. Yung mga argumento yan, malaking punto po yan eh. Malaking punto po yan. So ngayon, sasabihin na ako'y nagko-confess. Sabi niya na hindi raw po, wala raw po yung tinatawag na yung mga santo kasi kung paniniwalaan po natin, di omniscient din po yung tinatawag na mga santo. No, hindi po sila mga Diyos. Tama po 'yun, hindi po sila mga Diyos, pero ayon sa banal na kasulatan, nang dahil sa kanilang kabanalan, nang dahil sa kanilang pagkikipag-isa sa Diyos, nang dahil sa kanilang kabanalan, 'yun na-acquire po yan nila. Hindi po yan nila properties bilang omniscient, pero ibinigay po yan ng Diyos. Ibinigay po yan ng Diyos sa kanila para malaman po nila yung mga taong nagdarasal sa Diyos na alam ng Diyos na makasayan itong mga taong ito. Pero susundin niya or tinatawag na pakikinggan po niya yung mga taong or mga santo nagdadasal po sa Kanya para po sa mga taong mga buhay, while nabubuhay pa.